Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ibayaw ikaw. Si Jesus mingon sa iyang mga tinud-an, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Ug nahitabo nga ikalutan kini sa usa ka tawo. Apan iyang gilubong pag-usab, labihan niya lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan. Ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang hingarian sa langit sama sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya, gamay talagsaong kaanindot. Milakaw siya o gibaligya ang tanan niyang katigayunan. Unya gipalit ang mutya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. So magandang umaga mga kapatid. So yung Ebanghelyo natin is very inspiring. The kingdom of God is like a treasure, hidden treasure. At ngayong araw na ito ay hindi lang tunay na treasure ang matanggap ninyo. Blessed na blessed po tayo sa araw na ito. Because the creator of the treasure ang matanggap ninyo ngayon. The creator of the pearl ang matanggap ninyo ngayon through the Holy Eucharist. Kung alam lang ito ng maraming Katoliko, iwanan nila yung kanilang bisyo. Iwanan nila yung kanilang party-party para lang magkasamba. No. Higit pa ito sa treasure na nandito. Ito yung naglikha sa treasure. Ito yung gumawa sa mutya. No. Kung convinced lang tayo, the hidden treasure, the owner of the hidden treasure is here. Di ba? Mapuno ang simbahan every Sunday. Maraming magsasamba every day. Because the real treasure is Christ. No other than but He. Sabi ni Saint Augustine, maganda yung sinabi ni Saint Augustine. Ang sabi niya, ito yung sabi niya. Nabasahin ko ha. Sabi niya, the one pearl is charity, without which every other possession is worthless. So, ang tunay na perlas is love. Without which every other possession is worthless. So, nagbigay ng kahulugan sa lahat nating ginagawa ngayon is only love. With the absence of love, everything is useless. Kumusta ba yung puso mo ngayon? Punong-puno ba ng pagmamahal? Punong-puno ba ng pag-ibig? Whatever you love besides Christ is poverty. Yung iniibig mo, maliban kay Kristo, is poverty. Kung mahal mo yung sugal, hindi ka na nagsisimba dahil sa scatter, online sabong, online sugal. Importante pa sa iyo yung sugal, it is poverty. Kung importante pa sa iyo yung trabaho mo besides Christ, it is poverty.
Kung importante pa yung Facebook mo kaysa pagdadasal, it is poverty. Kung importante pa sa'yo, mataas pa yung oras mo sa online games mo, it is poverty. Kung wala ka ng oras sa pagbabasa ng Biblia, pero naka-YouTube ka, naka-Instagram lagi, pero hindi nakabasa sa Biblia, sa Word of God for today, it is poverty. So whatever love besides Christ is poverty. Christ alone is true riches. Maraming magpapasok sa pagkamadre, no? Yung mga monasteryo, mga madre, yun ang tunay na mayaman. No? Amen? Merong nagsasabi, sayang naman, nagmadre ka. Wala kang pera. Wala kang ari-arian, sister. Accountant sana, pero nagmadre. Baliw. Hindi nila alam the true riches is Christ. He is the owner of everything. Amen? So ngayon, yan ang ilagay sa ating isipan. Sino yung treasure mo? Yung gadget mo, hindi ka maka-control sa paghawak ng mga gadgets natin. No, at dahil dyan, hindi ka na nakafocus sa mission natin. No. So yan po, let us try to reflect what is our treasure. The true treasure is Jesus, nothing else. So let us invite ourselves to love God, to love Christ. Only Christ, nothing but Christ. Amen? At kahapon po, merong from Maryland, galing sila sa Maryland, mga 75 years old na siya. Hindi ako 76 years old nandito. Si Nanay Alice Aurelia Limbaring. Meron siyang sakit. No, ang sakit niya ay last 2013 pa. So 13 years ago yung sakit niya. Yung sakit niya ay grabe yung kate sa katawan niya. Galing sa ulo, sa paa, sa private part niya. Grabe yung kate, especially sa ulo niya, sa paa niya, sa thigh niya, dito sa thigh niya. Ang kate, last 2013 pa. At yung mga medical expert, nagbigay na sa kanya ng gamot. 7 tablets every day. Iinom niya yun. So, tinanong ko siya, anong sabi ng doktor? Dito po yung, yung sharing niya. Visited numerous doctors and underwent multiple laboratory tests, but received no clear findings. No definitive diagnosis. Prescribed various medication over several years. So, hindi na po normal, di ba? Wala findings. Maryland, well advanced na sila doon. Compare sa atin, di ba po? Pero no definitive diagnosis, sabi niya. At kahapon, this week, dumating siya dito mga Friday. Dumating siya dito Thursday. Dumating Thursday, kung hindi ako nagkamali. Dumating siya dito last Thursday.
Deliverance siya, hindi nag-anointing ako, pinabalik ko sa Friday. And then sabi niya sa akin, Father, tulungan niyo po ako dahil walang diagnosis yung sakit ko. Walang findings. Kung, ayan ang sabi niya, walang improvement, 7 tablets, pinakita pa ako, no? Ninagay niya sa lagayan niya. No? Ito, Father. So, tinanong ko siya na, may improvement ba sa pag-inom mo ng tablet from 1 to 10, the highest is 10. Kindly rate your improvement. So, kahit 0.0, Father, wala. Na, sige, mag-pray tayo. Dahil walang findings eh. Mamaya, sabihin niyo sa akin ha, kapag walang findings. Lahat na ng lab test, kapag walang findings, sabihin niyo sa akin mamaya for anointing of senses, anointing of the sick. Pero kung may findings, listen to your doctors. Seek for second opinion. Dahil kailangan natin, sabi ni Kristo, yung walang sakit ay hindi, sabi niya, those who are well do not need a doctor, but the sick do. So, sino rin yung nangangailangan ng doktor? Ang may natural na sakit. Pero doon, merong mga sakit na hindi natural eh. At sinong makagamot niyan? All priests. Sino? All priests. Saan mabasa? Acts of the Apostle, chapter 10, verse 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He went about doing good and healing all those oppressed by the evil one, for God was with him. Sinong makapagaling yan? All oppression of the evil spirits? Only Jesus of Nazareth. At sino naman ngayon ang in persona Christe? Lahat ng pari. Receive them, Jesus. Go to the sacrament of confession, anointing of the sick, Eucharist. Lahat ng kasalanan mo, i-confess nyo. Huwag lang isali yung kasalanan ng asawa mo. Yung kasalanan mo lang, ng libak na taana, na apil ang pari tungod nimo. So, Nanay Alice received Jesus here in the center. We have priests with us to give you, to administer to you the sacrament of anointing of the sick, Eucharist, and the sacrament of reconciliation, confession. Nag-receive siya doon last day. At pagka Bernes, alam nyo, after prayer, lahat ng kate, simula 2013, last Friday, nawala. At pinabalik ko, last Saturday, Nay, bumalik ba? Kunti na lang, Father. From 1 to 10, 10, kindly rate your improvement. Father, almost 10. Only 0.1% ang natira na kate. Kung babalik, Father, lalagyan ko ng kaunting holy and it immediately disappeared. Kahapon, sabi niya, Father, hindi pa ako naliligo. Bakit hindi ka naligo? Oh, baka pabalik yung ko, mawala yung holy oil. Ligo ka na. Sumuwi na sila ngayon from Tangub City. Pero galing sila Maryland. No, babalik naman siya sa Maryland. At sabi ko sa kanya, ikaw na yung mag-deliverance sa bahay ninyo kapag infested yung bahay, magbibigay ng oppression ang yawa, ang demonyo, of illness, demonic illness, oppression. At yung mga sacramentals na i-bless natin, mamaya magagamit ninyo yan. You can use the sacramentals and a lot of people are healed.
by the sacramentals of the church. Kaya nga kanina may catechism. Sa mga baguhan pa, balik kayo this Thursday. May catechism tayo, exactly 8. Libre, walang bayad. Kahapon, may from Surigao, hindi pa namin na-interview, pero partial dahil na-interview ko siya kahapon. Yung dila niya ay may sugat. May sugat yung dila niya. Walang findings din. So, last Friday, first time nila pumupunta dito, last Friday, pinabalik ko dahil sabi niya walang diagnosed father. And then malayo sila, pinapray ko sa team. While natutulog siya, lumabas yung marami, labas kaya nga dugo. Fresh blood. Lumabas sa kanyang sugat sa kanya. Pero walang findings sa 5 doktor na ang napitan nila. Wala pa rin findings sa doktor. At kagabi, naghihintay sila dahil dami kong pinag-pray, pinalangin kagabi, pinabalik. Isa siya kahapon na pinabalik natin. Muntik na siyang mahulog sa kanyang upuan during the prayer of against sorcery, against witchcraft, against curses. So, may prayer simbahan. Ito po, ang kapal. Ito yung exorcism book. Nandito po yung mga prayer against kulam, against curses. Nandito ang kapal, no? At alam nyo, after prayer against the witchcraft, against the sorcery and curses, nawala yung sakit sa dila niya. Now, at uobserbahan pa namin dahil first time natin siya na pray dahil umuwi sila ngayon. Sa sunod na araw, babalik sila for solemn renouncement. Binibigyan pa natin siya ng prayer for solemn renouncement. At doubly daw yung improvement. From 1 to 10, ang rate niya is 9. No. Wow, kahit 1%, ang laki na. So dito makikita natin na ang Diyos ay buhay na buhay despite in a modern contemporary era. Buhay na buhay ang Diyos. Kasama natin. So huwag kayong matakot sa mga masamang balita. Christ is with us. Christ is our real pearl. Christ is our real treasure. Without Him, everything is meaningless. Without Him, our ministry is nothing. By Christ, our service has an eternal value, has an infinite merit because of Jesus. Amen? Walog manindog.